So, ang gagawin natin, gagawa muna tayo ng guideline, no? Halimbawa, 10 meters, tapos 8.5 meters, 6 meters, 1.5 meters, tapos 4, then close, no? Kailangan bago gumawa ng wall, gagawa muna ng guideline, no? Tapos 3 meters. Ito yung ginawa natin ito nung previous video, itong guide na ito, no? Sa mga nanood sa mga video na, no? Nung previous video, ginawa na natin ito dun sa practice number 1 natin, no? Tapos may 1.8 meters dito. Tapos ititrim para maputol, no, yung mga hindi gustong line, no? So after nito, pwede na tayong gumawa ng wall naman, no? Pero lagyan muna pala natin ng dimension, current layer tayo sa dimension, tapos sa QD tayo, no? Na-discuss ko naman yung quick dimension mga boss, no, sa mga previous video natin. Diniscuss ko ito yung quick dimension na ito step by step, no, para mabilis yung pag-dimension. After nito, gagawa tayo ng wall bago natin gawin yung doors at saka windows, no, yung pinto at saka mga bintana, no. Bibigyan ko lang kayo ng idea, no, kung paano gumawa, no. Kasi itong paggawa ng doors and windows na ito, kanya-kanya technique ito every CAD operator, no. Pero itong knowledge ko, i-share ko sa inyo, no. Ngayon, ang susunod pagkatapos nitong guideline na ito, gagawa na tayo ng wall, no. So, unahin natin yung exterior wall. So, ka-current layer tayo sa wall. Na-discuss ko naman yung layering mga boss, no? Pati yung pag-apply, no? Pakipanood nyo na lang yung mga dating video natin. Tapos, ang command dyan is ML or multiline, no? Tapos, justification tayo. No? Tapos, scale natin, exterior wall is 0.15, no? 6 inches. Tapos, mag-point na tayo. So, ayun. So, ang gagawin natin ngayon, exterior wall ito. Ang susunod na gagawin naman natin ngayon yung interior wall naman, no? Multiline pa rin yan. Na-discuss ko naman yung multiline. Mag-i-scale tayo ng 0.10 or 4 inches hollow block yan. Tapos justification tayo dahil center to center. 0 ang aanoin natin, no? Kukunin natin, no? Tapos ayan. Ayan yung interior wall natin. Medyo manipis siya ng konti, no? Dahil 0.10 lang siya, no? Ang exterior wall kasi na ginawa natin is 0.15, no? Bali 6 inches na hollow block ang ginamit natin sa exterior wall, no? So, ayan yung interior wall tsaka exterior wall natin, no? Ngayon, explode muna natin yung mga multiline na yan para matrim natin mamaya. So, paano gawin yung mga pinto tsaka bintana, no? So, sa totoo lang sa actual job, merong schedule yan mga boss, no? Tingnan natin yung schedule. Yung door 1 is 1 meter, yung lapad. Yung window 1 naman is 2 meters, no? Merong schedule of doors and windows yan, basahin nyo na lang. Tapos yung doors and windows, ito yon, no? Door 1, ito yung 1 meter. Window 1, ito yung 2 meters, no? So, ang gagawin dito, halimbawa dito sa door 1, offset lang tayo ng 0.1 muna dito sa gilid ng wall. Tapos offset tayo ng 1 meter na, no? Saka tayo mag-extend, no? Na-discuss naman natin yung mga command na yan. Tapos saka tayo mag-trim, no? Once na na-trim na yan, current layer tayo ngayon sa doors and windows. Gumawa na rin tayo ng layer, no? Na importante yung layering. Tapos rectangle tayo, na-discuss din natin yung rectangle. Ang dimension niya, yung kapal niya is 0.05, 1 naman yung height niya. Ito yon, no? Yung arc naman, pupunta tayo dito sa start and direction, no? Ito yung gagamitin natin para mabilis. Ito yon, start, mag-e-end tayo rito. Ang direction pataas. Ayan yung door, no? So, ganyan gawin yung mga door. Tapos, kakopy na lang ito mga boss, no? Kung gagawa kayo ng ibang mga door, no? Halimbawa, merong door dito na door 2 ito. Ito yon. Yung door 2 is, ito yon, no? 0.8 siya. Sa mga bedroom yan, no? Ito yon, 0.8. Tapos, 0.8, 0.8 yan. Tapos, ang gagawin lang natin na i-offset natin muna itong sa wall, no? Ng 0.10. Tapos,
0.8, no? Kahit paano nagka-idea kayo kung paano gawin yan. Tapos extend tayo. Itong mga guideline mga boss, pwede nating i-off yung layer nito, no? Na-discuss naman natin sa layering na pwedeng i-off yung mga yan. Tapos extend. Tapos trim tayo. Ayun. So ngayon ikaka-copy na lang natin yung mga boss, no? Copy na lang natin ito. Ilalagay natin doon. Pagkatapos ang gagawin natin na erase muna natin itong arc dahil hindi naman na ano yan. Ito 1 meter ito. Ito naman 0.8, no? I-stretch tayo. Bawasan natin ito ng 0.2. Ayun, kung 1 meter siya, magiging 0.8 na lang yan. So ang gagawin, move natin ito. Mag-arc na lang tayo niyan, no? So arc tayo rito, start, mag-e-end tayo ron, direction, done. Dito sa kabila, mirror na lang yan mga boss, no? So, kung paano ginawa ito, ganito rin ang paggawa, no? Halimbawa, sige, gagawin na rin natin yung sa CR, no? Door 3, ang door 3 is 0.75, no? So, i-offset natin ito ng 0.10 muna. Tapos, offset tayo ng 0.75, no? Tapos, magti-trim na tayo, no? Once na na-trim na yan, pwede tayong mag-copy na lang. Ito. I-copy na lang natin ito para mabilis. Ito yon, na. Tapos, ang gagawin natin, bawasan na lang natin ito. Babawas tayo ng 0.05. So, magiging 0.75 na yan. No? Tapos, i-rotate na lang natin. No? Once na na-rotate na yan, i-move na lang natin. Tapos ang gagawin natin, arc na lang, no? So ito yon, start and direction, no? So ganun lang yung paggawa ng mga door mga boss, no? Pagdating naman sa mga windows, lalong madali ito mga boss, no? So kung 2 meters ito, ang gagawin na lang natin dito, gagawa tayo ng guideline, no? Dito. Tapos once na guideline tayo, magmi-midpoint tayo ron, erase natin yung guideline. So ibig sabihin itong line na ito, naka-gitna na siya. Kung 2 meters yung window 1, nasa schedule naman yan mga boss. So, yun, window 1 is 2 meters. Ayun. So, ibig sabihin, nag-offset lang tayo ng 1 meter kabilaan. No? 1 meter doon, 1 meter doon. Saka lang tayo maglaline na rito. No? Tapos, mag-offset na lang tayo ng 0.05. Titingnan nyo lang yung sa plano kung paano paggagawa ng mga window na yan, no? So, same procedure kung dito sa window 2, window 3, at saka sa window 4, no? So, ito yon, gagawa tayo ng line, no? Yung guideline natin, pwede rito, boss, yan, gagawa tayo doon para lang ma-midpoint yung gagawin natin, tapos trim natin. Tapos, ang gagawin natin ngayon, mag-o-offset tayo, no? Mag-o-offset tayo ng 0.75, no? Kasi 1.5 yan, no? So, offset 0.75, no? 0.75 plus 0.75, ito na yon, no? 1.5 na yon, no? So, maglaline tayo rito, midpoint to midpoint, then offset na lang ng 0.05, no? So, ayun yun mga boss, na? After nun, sa kabila, edi magmi-mirror na lang tayo. So, yung mga diniscuss natin command na na-practice natin na dito, na? Ayun. So, para mabilis, na? Dito, window 3. Sa window 3, titingnan natin sa schedule, 0.5, no? So, ibig sabihin, gagawa na naman tayo ng line dito, guideline muna. Kung ang magiging basihan natin yung midpoint nito. So, kaya titingnan nyo yung plano mga boss, babase tayo sa plano, no? Ako, ginawa ko lang basihan nito. Pero sa ginagawa nyong plano, baka iba. Kaya dapat magbabasa rin tayo, no? Kung 0.5 ito, ibig sabihin, mag-offset lang tayo ng 0.25 kabilaan, no? So, 0.25, 0.25. So, 0.5 na yon. After nun, mag-line tayo rito, no? Offset tayo ng 0.05, no? So, ganun lang yung paggawa ng wall, doors, and windows, no?
at least binigyan ko kayo ng idea kung paano gawin yung mga wall, doors, and windows. Basahin nyo lang yung ibibigay na schedule of doors and windows mga boss. Tapos gawin nyo dun sa ginagawa nyong plano. No? Ito, paano kung halimbawa ang bintana natin isang bay window. Ganito siya, no? So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano gumawa ng bay window. Okay, umpisahan na natin yung paggawa ng bay window, no? Ang unang step mga boss, ang gagawin natin, ilo-locate muna natin yung gitna ng window, no? So, magla-line tayo yung midpoint ng window. Kukunin muna natin o gigitna muna natin, no? So ngayon ang gagawin natin, mag-offset tayo ng halimbawa yung lapad ng bintana ng bay window is 1.1 meters kabilaan, no? So ibig sabihin ang lapad niya, ang total niya is 2.2 meters, no? So ngayon ang gagawin natin, ititrim muna natin ito para mabutas siya, no? So, ito yung laki, no, ng bintana natin ng bay window. So, ngayon ang gagawin natin, gagawin muna natin yung kalahati, tapos mamaya imi-mirror natin, no, yung bay window. So, gagawa tayo ng line dito, tapos click, shift at, tapos point 15, tapos mag-e-angle tayo, negative 45. So, na-discuss naman natin yung paggawa ng line mga boss, no? Kung paano gawin, drop from 0 to 360 degrees, no? Yung polar coordinates na line, no? So, i-review nyo lang yung mga videos natin. Then, offset, ipo 0.15 lang natin. Kasi ang lapad ng wall natin, no? Ng exterior wall natin is 0.15, no? Tapos, ipipili lang natin para mag-connect siya. Then, erase na natin ito. Tapos, magla-line tayo rito, no? So, dito mag-uumpisa kasi yung bintana natin. So, ito kasi wall pa rin yan, no? So, ngayon, pwede na nating i-mirror ito. Kung gusto na nating i-mirror. So, para mag-reflect siya dun sa kabila, no? So, ngayon, erase lang natin ito. Tapos, pili, no? Ayan, no? So, ngayon, ang gagawin natin ngayon yung window, no? So, halimbawa yung window natin, mang distance niya magmula rito sa wall hanggang dito is 0.5 meter. So, offset yung command, no? 0.5. Ayan, no? So, gagawin natin, i-stretch lang natin ito at saka ito, no? So, gagawin natin kasi kalahati lang muna, no? Bago natin i-mirror, no? So, ang gagawin natin, i-copy ko lang muna pala ito. Ayan, no? Tapos ipipili ko ito. Ayun, yan kasi yung dulo ng wall natin, no? Tapos titrim ko lang muna ito para hindi tayo malito, no? Tapos ang gagawin natin, copy na lang muna natin ito hanggang dito. Tapos i-offset natin ito ng 0.15, no? Kasi ang lapad ng wall natin is 0.15 meters or 6 inches, no? Tapos pipili lang natin. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon yung bintana, no? So, mag-current layer tayo sa doors and windows, no? Yun yung layer natin para naka-layer na. So, maggagawa tayo ng line ngayon dito. Tapos, offset tayo ng 0.05. So, ayan, na. Tapos, ang gagawin natin, copy lang natin ito para maging guide natin. Mula rito hanggang dito sa midpoint. Tapos offset tayo ng 0.05 din, no? Ayan, tapos match properties na lang natin para parehas yung malayer siya, no, ng window. Tapos pili lang natin lahat ng command na dinidiscuss natin dito mga boss, no? Diniscuss ko naman sa mga previous videos, no? So ayan, na. Ang susunod para mabilis yan na magawa, na-discuss ko naman ng mga boss yung mirror, no? So, ang gagawin natin, imi-mirror na lang natin ito. Ayan, no? Tapos, MI para meron sa kabila. Ayan. So, ayan yung bay window natin mga boss, no? At least nabigyan ko kayo ng idea, no? Kung paano gawin yung bay window, no? I-discuss natin step by step kung paano gawin yung mga bubong,
yung firewall tsaka yung property line. Dito mga boss, no, ang una nating gagawin yung property line, no. So ang gagawin natin yung mga dimension para hindi sagabal, i-off lang natin muna, no, yung dimension na layer, no. So i-off natin para hindi maging sagabal yung dimension, no. Para mas madali. So dito sa nakikita natin ito, i-offset muna natin ng 1.5 tapos sa 2.4 para magawa yung property line, no. So i-offset natin, ang command is offset 1.5 tapos i-offset natin ito, tapos mag-offset ulit tayo ng 2.4, no, para yan sa property line. Offset natin sa likod, dito sa side, no. Tapos sa harap naman na nakalagay is 3 meters ito, no. 1.2, 1.2 tsaka 0.6, 3 meters yun. So i-offset muna natin, tapos ipipilay natin mamaya, no, para magawa yung property line. Ayan, no. So na-discuss ko naman yung fillet, F for fillet, tapos i-multiple na lang natin para mabilis. Ito yung property line ng plano natin, no. So ayan yan. Tapos i-offset natin ng 0.15 para magawa yung firewall, kasi 6 inches na hollow block yan. Tapos i-layer natin, no, na-discuss naman natin yung layering, no. So ito yung firewall, tapos ito naman yung property line, no. Ilalagay natin yung layer. So ito yon, ito yung firewall at saka yung property line, no. Ang susunod na gagawin natin mga boss yung roof naman, no. By the way, bago po pala tayo mag-umpisa sa roof topic natin mga boss, no, gusto ko lang pasalamatan yung mga nagbibigay sa atin ng super thanks, no, ng views at saka ng subscribe, no, dito sa channel natin. Salamat po sa inyo, God bless po. Ang susunod na gagawin natin mga boss, no, ito ng roof o yung bubong. So dito sa roof mga boss, no, meron siyang offset na 1.2 rito, tapos 1.2 rin dito, tapos 0.6, no, from property line yan. Pero sa harap muna natin uumpisahan ng 0.6, no. So ito yon. So kung titingnan natin dito, ayun yung 0.6, no. Tapos dito naman o-offset natin ng 1.2 base din sa plano na sinusunod natin. 1.2 rito, 1.2 rin dito, no. Tapos ipipili na naman natin, no, na multiple na lahat ng na-discuss nating command mga boss, ginagamit natin dito, no, sa paggawa ng roof line na ito. Tapos ile-layer natin mga boss. Ito 'yan, na. So roof line ang gagamitin natin. Tapos ang susunod na gagawin natin mga boss, no, yung i-offset pa rin natin pala ito ng 1.2, no. Tapos 1.2 ito. Ayan, ito pala yung pipili natin magmula rito hanggang doon. So ang susunod yun ng 45 degrees dito, no. So ika-current layer ko lang muna, X line or XL, no, tapos sa angle 45 degrees ang gagamitin natin, no. So ipipick lang natin dito. Ito yon, no. Tapos ito i-mirror na lang natin mga boss, no, para meron sa kabila. Ayan, na then fillet, no, na ayan, ganyan ka-importante yung fillet mga boss, na na-discuss natin yan nung previous video, no. So click lang ito, tapos fillet dito, tapos ito, tapos paglalay na lang tayo rito, no, para i-connect dito sa firewall, no. So ayan yan. So ang susunod na gagawin natin, ito naman, no, yung sa harap, no. So maglaline tayo rito, ito yon, no, perpendicular. Tapos offset natin, no, ng 2.5 kabilaan, no. Dahil 5 meters ito. Ito 'yan, no. So ayan yung roof. Then ipipili ko na ngayon mga boss, no. Multiple. Ito 'yan, no. Tapos trim, no. Tapos ang gagawin natin is i-copy natin ito. Ayan, na. So ayan yung practice drawing natin ngayon, no, yung paggawa ng roof, property line at saka ng firewall, no. Fillet,
multiple, ayan, no? So, dapat nating i-practice yung mga command na na-discuss na natin na before, no? So, ayan. So, gawin na rin natin mga boss itong poste nito sa harap, no? So, 0.3 by 0.3 ito, yung laki nito. Tapos, ang distance dito, na gawin natin 0.5 meters, 0.5 meters, no? So, para magawa ito, magkaroon na kayo ng idea, no? So, gawin na rin natin 0.5 na magmula rito. Ayun, hanggang dito, yung center niya. Tapos sa rectangle ang gagawin natin, no? Ilagay na lang natin dito sa labas. Tapos sa dimension, no? 0.3 by 0.3. Click. O, lagyan natin ng layer ito, no? Para column. So, yung column na layer, yun ang ilagay natin. Tapos ito, i-continuous lang natin para makita natin yung intersection, no? Para kitang-kita. Ayan, no? Tapos i-move na natin itong poste, no? So, move. O, pwedeng i-copy. Ayan, hawakan natin sa gitna, ilagay natin sa intersection dito. Ayan, na? Para accurate, gusto nyo, i-zoom nyo, no? Para kitang-kita. Ayan, na? So, tapos i-erase na natin itong mga guideline na yun, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang pala kayo, no, sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po muna palang kalimutang pindutin yung subscribe. Pero isama nyo rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na natin mga boss yung paggawa nito. Para maumpisahan natin ito mga boss, no, ang gagawin natin, ikakopy lang natin itong floor plan, no? Dito manggagaling yung mga elevations na yan. Copy lang natin. Once na na-copy natin mga boss, gagawa lang tayo ng line, no? Ang gagawin natin, tapos step by step nating ipoproject yan. Ang gagamitin natin command mga boss, XLO, yung tinatawag na construction line, no? Then, enter na. Discuss naman natin yan. Yung vertical ang gagamitin natin, no? So, lalapit tayo rito. Halimbawa, unahin natin yung firewall, no? O, click lang natin. Click. Yun yan. Pagkatapos, ititrim lang natin itong baba. So, ito yung firewall, no? Gawin ko lang layer na wall, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, para step by step na hindi tayo malito, ito namang roof, no? Itong roof, ang gagawin natin, kukunin natin yung layer na roof. Kung may layer na kayo mga boss, no? Kunin nyo lang dito, na-discuss ko naman yung layering, no? Kung ano yung gagawin nyo, iset nyo na yung current layer nya, no? Halimbawa, itong roof yung gagawin natin, o iset na natin yung roof dito, no? Sa layer. Pagkatapos lalapitan natin, XL uli, construction line, vertical, o lalapitan natin, ito yon, ito, po-project natin, ito, o ito na yon, no? Ngayon na ititrim natin yung baba. Ngayon titingnan natin, ano ba yung taas ng roof, no? O, ito, magmula rito, meron siyang 3 meters, no? From ground to yung bottom ng roof. Offset lang natin. Kung i-offset natin, 3 meters, ito. Ayan, na. Pagkatapos yung thickness ng gutter. Ang thickness ng gutter is 0.3. Offset lang natin. Tapos, ito naman, apex, no? 2.4. Offset, 2.4. Tapos from apex hanggang dun sa top ng firewall, 0.5. Offset uli, 0.5. Magmula rito hanggang doon, na? So ngayon, ang gagawin natin, o ititrim na muna natin itong nandito sa firewall, na? Para hindi tayo malito, na? Ito. Ayun, na?
So, yung mga nasa loob, trim na rin natin, no? Para hindi sagabal ito. Actually, wala dapat yan, no? Trim natin yan. O, pagkatapos ito naman, dapat wall ito. MA, match properties na discuss naman natin. Ngayon, ituloy natin itong nandito sa roof. I-trim natin ito, yung mga nasa ilalim na ito. Trim. Tapos, ito, i-trim rin natin ito. Ayan, na. Ngayon, ang gagawin natin, ito. Ito yan, oh. Kukonect natin dito. Doon sa end ng roof na yan, na. Ito, oh. Ito yon. O, tapos sa trimming na lang, no? O, erase na natin yon. O, tapos sa match properties, na-discuss naman natin yung match properties. Ayun, no? Tapos i-copy natin ito. Mula rito papunta ron, no? Para meron sa kabila, mirror na lang natin, no? O, trim na lang natin yung sobra. O, ito na yung roof, no? Ayan. Ngayon, ang susunod na gagawin natin, yun namang wall, no? Yung wall, ito yan. O, punta tayo sa current layer na wall, no? Tapos lalapitan natin ito. XL or construction line vertical. O, yung makikita natin sa labas, no? Yun yung ipoproject natin. So, ibig sabihin, gamit na gamit yung construction line dito, no? So, ipoproject natin ito. Ito, hindi kita ito, no? Ang kita lang sa labas, yun yung pipik natin. Ito, hindi rin makita yun dahil nasa loob yun. O, ipipik natin ito. Ito. Tapos, ito, kita ito. Ito, sa kanan lang natin kukunin yon. Actually, pwede na natin kunin, no? Ito, itong mga ito, hindi kita sa labas yan. Ito. Pero ito, hindi nakita yan. Tapos, ito, kita ito. Ayun, no? Ngayon, ito na yung mga wall, no? Ititrim natin ngayon yung sobra-sobrang line, no? Sobra-sobra ito. Tapos, sobra yung mga nasa taas. Ayun yan, no? Ito na yung mga wall, no? Ngayon, yung bintana. O, gaano kataas yung bintana? 0.9 tapos 1.2. Elevated siyang 0.9 tapos 1.2, no? Offset na naman. 0.9. Ayan, no? Tapos, 1.2. Ayan, no? So, eto yon, no? Yung bintana na yan, no? Ayan, no? Tapos, trim na lang muna natin. So, ito yung bintana. Actually, trim dapat din ito. O, ito yon, no? Yung doors and windows yan. DW. Or lagyan natin ng ibang kulay para madaling makita, no? O, tapos ito window yan. I-trim lang natin. Na-discuss naman natin yung trimming, no? So, ibig sabihin, lahat ng gagawin natin magmumula dun sa floor plan, no? Ipo-project natin pababa, no? Ngayon, subukan natin gawin itong poste, no? Yung column, kunin natin. Ang kulay yellow, no? By layer. Construction line na naman, no? Vertical. Dito galing yan, no? Ito yung poste. Tapos trim na natin. Ito yung ititrim, pati ito. Ito, yung mga nasa baba na yun, trim na rin natin. Mauna yung poste kesa dun sa line na ito. O, gawin na rin natin yung biga, no? So, match properties muna natin.
Yung biga, offset natin 0.3 yan. Ayun, match properties tayo. Kaya importante yung mga dating command natin mga boss, i-review natin, no? Fillet radius 0.3 rin. Ayun, no? Fillet natin. O, tapos ito, yung mga line na yon nasa loob, mas una yung biga, no? Kaya ititrim natin yung mga nasa loob. Ayan. So, ayan, ganun lang mga boss, ha? Ituloy natin paano yung pinto, no? So, ito yung pinto. Pa-level yan ng bintana, no? Maglaline lang tayo rito. Trim. Tapos, bahin natin yung kulay. O kung meron kayong layer mga boss, ha? Tingnan nyo lang dito. Kung ano yung layer, dagdagan nyo lang, no? Halimbawa, magdagdag ako ng layer. Na-discuss ko naman yan. TW, isama na lang natin yung doors at saka windows, no? O tapos, kulayan na lang natin ganito. Tapos, set natin dun sa DW. Na-discuss naman natin yan. Rectangle. Medyo lumampas, no? O, tapos offset na lang tayo. Halimbawa, 0.1. Dito sa design na ito mga boss, kayo na bahala kung anong design ang gusto nyo, no? Sample lang naman ito. Sinimplihan ko na lang. Para magmukha lang pinto, na? Trim. So, kunwari, gawa natin ng doorknob, kahit pa, lagyan lang natin. Para magmukhang pinto, kahit paano, designan natin, no? MI, mirror, no? Pag nagawa naman yung isa, mirror na lang mga boss, ha? Pag mga simple design na ito. Pero kung ano yung design na nakikita nyo doon sa pinagagawa, yun yung gawin nyo. Ito, sample ko lang naman ito, no? O, tapos dito naman sa bintana, gawan nyo lang ng design, no? Offset. O, kahit 0.1, no? Tapos kung gusto nyong i-hatch mga boss, meron namang hatch, no? Na-discuss ko naman yung pag-hatch. Dito naman sa roof, subukan natin gawin yung ridge rolls, no? Offset lang tayo ng 0.1. Tapos trim na lang. Ngayon yung gutter mga boss, pwede nyo nang gawin dito, no? So, yung gutter, tingnan nyo kung ano yung design niya. O, halimbawa, ganito. Kulay white ko na lang ito. Simplihan na lang natin. Halimbawa, 0.05. 0.05. 0.05. 0.1, 0.05, 0.05. Ito sample ko lang ito, no? Tapos i-arc na lang natin. O, once nagawa naman yung isa, copy na lang, no?
Tapos ito, copy nyo na lang. MA. O dito naman, copy nyo na lang. Hawakan dito. Erase ito. Tapos kung meron siya sa kabila, mirror na lang, no? Tapos extend, no? Ayun, so ibig sabihin mga boss, nanggagaling dito yan, no? Tapos mga boss, kung gusto natin lagyan ng hats ito, no? Type lang natin yung H. Tapos pili lang tayo ng pattern dito. O halimbawa, ito. Tapos click lang natin dito. Then, i-type yung scale, no? Kung anong scale yan. Kung anong kulay, no? O tapos enter. So, ito na yung hats, no? Ngayon, pwede nyo rin lagyan dito kung gusto nyo pa. H lang uli. Pattern. O halimbawa, brick, no? Click. Scale. O halimbawa, 0.5. Enter. O kung gusto nyo palitan ng kulay. Basta yung gusto nyong i-hatch dito, i-hatch nyo lang, no? Na-discuss ko naman yung mga hatch. Tapos, lagyan nyo na lang ng dimension, no? Halimbawa, gusto nating lagyan ng dimension. Ito yung paglagay. Na-discuss ko naman yung dimensioning, no? Tapos, annotate, continue. Review nyo na lang yung dimensioning natin, no? Na-discuss naman natin yon. Tapos may mga text yan, no? So, kung meron na kayong text doon sa floor plan, copy nyo na lang. Tapos edit na lang, no? Na-edit naman yan. Okay, kung may kulang man ito, ituloy nyo na lang mga boss, no? At least binigyan ko kayo ng idea kung paano gawin naman yung left elevation. Ang gagawin natin mga boss, i-copy lang natin yung floor plan. Pagkatapos, etong line na ito, i-copy na rin natin. Ito kasi yung ground line. Ito, front ito. Ito yung gagawin natin, itong left, no? So, ibig sabihin, i-rotate natin ito, na? Click tayo rito. Tapos, i-type natin 90 degrees. So, ito yung portion na yan ang gagawin natin, no? Kung ano yung side na gagawin natin, yun ang nakaharap dapat dito, no? Kung kinakailangang i-rotate natin para magawa ito, no? So, ang gagawin natin ngayon, gagawin na natin, parang ang ginawa natin dito sa front elevation, gagamitin natin yung construction line or XL, no? Tapos, vertical option. So, ito yon. Unahin muna natin itong firewall, no? Ito yon, yung lapad niya. Pagkatapos yun namang taas ng firewall, ito yon. Magagamit na natin itong front elevation, no? Gagawin na natin guide ito. XL. Horizontal this time, no? Ito yan. O, tapos iti-trim na natin itong mga sobra, no? Trim. TR, no? Yan yung shortcut command ng trim. O, ito na yun, no? Ayan yung firewall. Ngayon, ang susunod na gagawin natin ngayon mga boss, ito na mga roof, no? Iisa-isahin natin para hindi tayo marito. Kasi yung iba ginagawa, binibiglang lahat ng line nandito, no? So, tayo, para hindi malito, one by one, no? Portion by portion. Current layer tayo sa roof. Tapos, construction line or XL uli. Vertical. Ito yung kiklik natin.
Ito, makikita sa baba ito. Ito, makikita rin ito. Itong line na ito, makikita ito mga boss, no? Kailangan siguraduhin natin na naka-endpoint dito, no? So, ito yon. Yung height naman ng roof mga boss, ito. Construction line. This time naman, H4 horizontal. So, magagamit na natin ngayon itong front elevation, no? Para magawa yung left side elevation. So, ito yung height ng roof. Ayon. So, pwede na nating putulin itong portion na ito. Trim. O, puputulin natin ito. Ito yung end ng roof eh. Puputulin natin yung mga line na hindi natin kailangan. Sinelect lang natin. Ito. Ito. Ayan na. Ito. Itong line na ito. Ito yun, no? Kailangan i-analyze natin, no? So, baguhin ko lang yung kulay. Line. Ito yun, no? Ayan. So, ibig sabihin, putulin na natin ito. Putulin na natin yon. Ito namang portion na ito, imi-mirror na natin, na parehas lang nito. MI or mirror. Ayun yan, na? Magla-line tayo. Ito yan, ha? Papunta rito. Ito yan. Ngayon, ito naman, dun sa dulo ng line, na? Magmula rito hanggang sa dulo ng roof. Ayan yan, na? So, ito yan, no? Ayan, na? Ngayon, ang gagawin natin, i-erase na lang natin ito. Yung iba, i-trim natin, no? So, nakikita naman natin, medyo maayos na. Yan. Erase na lang at saka trim, no? Tapos trim. So, eto na, medyo hawig na, no? Max properties na lang ako. Na-discuss naman natin yung max properties. Ayun. So, ngayon ang gagawin natin, ito namang wall na ang gagawin natin, no? So, yung wall, ito yun, no? Makikita natin dito. Punta tayo sa wall layer. Tapos, by layer natin para parehas yung color. Construction line na naman, vertical. So, lahat ng makikita natin sa labas, ito yon. Ito, hindi natin makita yan. Ito, hindi natin makita yan. Ito, kita sa labas ito. Ito, kita ito. Ito, kita ito. Tapos, ito, post dito, no? Ito, makikita ito sa side, oh. Ito. Kita yan, no? Ito naman, post dito, baguhin natin yung kulay para madaling makita. Construction line, vertical. Ito yan, na? Ayun. So, medyo nakikita na rito. Tapos, trim tayo. Okay, ayun, no? So, medyo nakikita na natin. Tapos, yung height ng window, no? Ito yon, magagamit na natin yung front elevation. Siyempre, dito tayo babase. Ang gagawin natin, doors and windows tayo. By layer para madaling makita. X-line o construction line, horizontal ang gagamitin natin. Ito yung height. Ayan na. So, makikita natin ngayon dito. Ito yung height, oh. Trim tayo. Puputulin natin ito. Ayan, no? So, ito, aalisin natin. Offset tayo ng 0.5 dito, no? Kasi 0.5 lang yung height ng window 4 na ito sa CR, no? Tapos, trim tayo. O, ito mga boss, oh, hawig na, oh. Ayan yung gagawin natin pagka gagawin yung left elevation, no? So, i-rotate lang natin itong floor plan kasi left ang gagawin natin, tapos ipo-project natin dito, na? Ayan. Pagkatapos, one by one gagawin natin, na? So, etong posting ito, merong bigayan, no? Offset tayo ng 0.3. O, max properties tayo. Delay tayo, radius 0.3.
Ayan na. Trim tayo ngayon. Ayan na. So ngayon medyo ayusin na lang natin. MA, Match Properties. Ito palang roof natin, no, merong 0.1 yan na ridge rolls, no. Ayusin lang natin. Offset tayo ng 0.1. Ayan, na, tapos i-trim natin, na. Na-discuss naman natin yung mga command na yan. Ayan, trimming tayo. So, ridge rolls ito. Ayan yung technique ko mga boss, no, para magawa yung left side elevation, no. Ngayon yung gutter, kung meron namang gutter na dito sa front, pwede na nating i-copy yan para mabilis. Copy, hawakan dito, tapos ilagay dito. Ayun, na, tapos erase natin ito. So kung meron sa kabila, i-mirror na lang natin, no. Match properties muna natin ito para parehas yung kulay. Tapos kung meron sa kabila dito, itong shape na ito, mirror na lang natin. Base point tayo dito sa taas, magkakaroon yan dito sa kabila, no. Tapos erase na lang natin ito. Copy ito, hawakan dito. Ayun yan, no. O tapos extend na lang, no. So yung extend na discuss ko naman ng mga previous video mga boss. Ayan, no. May extend na hanggang doon, no. So ito yung gutter natin, no. So nagawa, oh. Ngayon ang gagawin natin mga boss, ito naman, no. Yung ito, merong nakausli rito, alisin natin ito. So yung mga hatch na yun mga boss, kung parehas lang ang hatch dun sa kabila, hanapin natin yung hatch dito. Kung wala naman, kahit na yung kulay lang, no, sundan natin. O pwede rin tayong gumawa ng color, no, at saka layer dito, no. So hatch, tapos ito match properties. Ito yung model, ito yung lalagay natin dito. Ayan, ha. Ayan yung match properties, no. Firewall pala natin, ganito ito, no. Para meron siyang design, copy natin. Hawakan dito. Tapos extend. Tapos trim. Tapos match properties. So yung match properties, model layer ito yung igagaya. So i-copy na lang ito. Ayan. So at least nakita nyo kung paano yung concept, no, gawin yung left side elevation, no. Kung gagawin yung mga rear elevation, right side elevation, ganun din yung sistema, no. So i-edit na lang, double click o type na lang left. Ayan, na. Itong mga boss, no, hatch na lang ito, no, yung iba rito. So hatch, tapos match properties, ito yung model, tapos ito i-hatch na lang yan kung gusto nyong i-hatch. Ito, ganun lang, nagkaroon na kayo ng idea, no. Tapos ito naman hatch, tapos match properties, ito yung model hatch, ito yung ilalagay. Kung meron doon, i-click doon, no. So ganun lang yung paggawa ng left side mga boss. Boss, pag-usapan naman natin yung paggawa ng likod ng bahay, no. Etong rear elevation, etong nasa likod, no. So ang gagawin natin mga boss para magawa yan, i-copy lang natin ito, yung planong ito. O pagkatapos i-erase natin ito. Kasi ang kailangan lang naman natin yung likod, no. So kasi ito left, ito. Una natin ginawa kasi yung front at saka left, no. So ito namang likod ng bahay ang gagawin natin.
Tapos i-edit natin ito, gawin nating rear elevation, no? Yung likod ng bahay. Rear, no? Tapos since likod ng bahay ang gagawin natin, i-rotate natin ito. Ito yung harap, ito yung left, then ito yung rear, yung likod, no? So i-rotate natin ito. Base point tayo rito, 90 degrees. Ayan, no? I-erase natin ito para hindi nakakalito. Ang kailangan nating iharap dito dahil gagawin natin yan, itong likod, no? Ngayon na una nating gagawin mga boss, ito muna ang firewall. Ito. Construction line tayo, vertical. O ito, kailangan na magawa yan. Tapos ang height ng firewall, ito yon, no? Kailangan natin yung left o kaya right, no? Para makakuha yung height ng firewall. Construction line, horizontal, ito kailangan natin ito. Sa likod makikita ito. Itong portion na yun, no? Tapos ititrim natin. Trim natin ngayon ito. Hindi natin kailangan yan. Para magawa yung firewall. Ito. So, ito yung firewall mga boss, no? Susunod, ito namang roof. Ang gagawin natin yung bubong, no? Construction line uli. So, iset muna natin sa layer roof. Tapos, instead na blue, gawin lang natin green para madaling makita, no? Kasi yung blue, hindi ganong makita. Construction line, vertical. So, itong portion na ito, kita yan. At saka ito. Ngayon na itong nasa harap, hindi nakita yon, na? Ngayon yung height ng roof, dito makikita yan, construction line. Horizontal naman. Ito, kita yan, na? Ngayon na itong line na ito, gutter, no? Tsaka ito, kita yan. Pero ito hindi na makikita sa likod, no? Ito kasi yung likod mga boss, oh. Hindi kita dyan, no? Yung portion na yon. Tapos, change natin yung color nito. Tapos, trim natin mga boss para hindi nakakalito. Trim natin yan. Ayun, no? Tapos, itong portion na ito, maglaline tayo. Ito yon, no? Ito yon, no? Ayan, no? O, tapos, trim na lang tayo. Trim natin ito. Ito. Tapos, ito. Ayan, na? Itong mga lampas dito, titrim din natin yon, yung mga nasa loob na ito, na? Tsaka ito. Ayan, na? Tapos itong gutter mga boss, kita ito, na? Copy na lang natin. Makikita dun yan. Hawakan dito. Ilagay dun, na? Kasi kung meron naman ang gutter sa ibang elevation, copy na lang natin, na? Nakakopy naman yon. Erase natin ito. Ayan, na? Tapos, trim natin itong sobra. Ayan. So, ngayon itong ridge rolls, offset natin ng 0.1. O itong sobrang ito, i-trim natin, na? Ito, piliin natin para mawala yung sobra na yon. Yun. Ayan yung roof, na? I-hats na lang natin, H4 hats. Para parehas yung hats, match properties. Ito yung model. O ilagay natin dito. Ayun, na? So, ibig sabihin, tapos na yung roof, na? Ngayon, ito namang wall ang kailangan natin. Current layer tayo sa wall. By layer na natin para parehas yung kulay. O yung kita sa labas na wall, no? Construction line na naman, vertical tayo. Ito, kita ito. Ito, hindi nakita yun mga boss, ha? Ito, kita ito. Pero ito, hindi kita yan, no? Yan, no? Nasa loob ng wall. Ayan. So, ito, hindi kita, pero ito, kita yun, no? Ayan. So, trim natin yung sobra. Cutting edge ito. Trim natin yung mga sobra na yon, no? Ayun. So, ngayon ang gagawin natin, yun namang doors and windows. So, ang height ng window, ito, construction line.
Tapos horizontal, eto, kailangan natin yung height na yan, no? So, ibig sabihin, banda rito yung window natin. Itong window na ito, ito, yung tatlo. Pero ito munang dalawa ang gagawin natin. Vertical. Kailangan makita yan. O, ipakita na rin natin ito para kita sa baba. Ayan, na. Tapos, ang gagawin natin, since ito yun, no? Ito yung portion na rectangle tayo. Ito yon. Tapos ito naman, ito yon. O, erase natin ito. Erase na natin yon. Ayan na. So, erase natin ito. Ayan yung window, no? Ito palang isang ito na erase, no? Ulitin lang natin. Construction line, vertical. Ayan na. So, banda rito yan, no? Ka-level yan nitong window na ito. Ayan na. Tapos, trim na lang natin. Tapos, ang offset distance nito is 0.5, no? Ang laki ng window sa CR, no? Tapos rectangle na lang natin para lumitaw yan. O, pwede na nating erase ito. Ayan yung istorya ng mga window, no? Tapos yung offset na lang natin, no? 0.05 papasok. Ito. O, line na lang tayo. Tapos offset na lang, no? 0.05 na rin kabilaan para design lang naman natin ito, mga boss. Sample lang naman ito, no? Kayo, bahala na kayo kung ano yung sample nyo. Tapos 0.02 na lang dito. O, tapos hats na rin lang, no? Since parehas lang nun, wala namang problema. H, na-discuss naman natin itong max properties, model hats ito. Tapos ilalagay natin dito. Okay, ayun mga boss, no? Kung nagustuhan niyo mga boss, no, itong video natin, at bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe, no? Isama niyo na rin po yung like tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.